Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChum Trader. So stay with me until the end dahil announcement ko sa Telegram that there is something big incoming sa financial market. So with the ongoing geopolitical war or events, dito i-discuss ko lahat ng factors mostly that it will affect crypto, especially. Okay? So first, na analysis natin kay BTC ito dahil i-review natin or i-recap natin yung iba't ibang factor na makaka-affect sa market. So mag-start tayo ng recap sa Discord. Okay? Ito yung recap ko sa Discord nung way back March 14. Okay? So if you want to follow our BTC analysis, check this as your reference. Ayan yung Telegram link. Then makikita nyo dyan yung chart natin sa BTC. You need to follow this kasi this is your reference para alam mo saan kumukuha ng information and saan nanggagaling yung sinasabi ko ngayon. And this time, this is the continuation of the analysis from February 5. Ito kasing analysis na to, February 5, then yung sinundan ko siya, March 14 na. Ito yung monthly BTC outlook natin and para hindi kayo mahirapan, ito lang siya. Okay? So, nakikita nyo to? Usually, itong chart na to, monthly to ng BTC. And as you can see here, inilagay ko yung price ng range 79.4 to 60. Yung price ng POI 68.99. Price ng liquidity is 58.7. Tapos, ang nangyari lang dito is clean POI rejection lang siya sa market na to. Mostly, sa mga ganitong price at swing trading, wala masyadong reaction si price. And sisilipin natin siya ngayon sa recent price niya sa chart. So, nagre-react lang si price within the range of 60K and 79K. Nandyan lang siya sa loob. Okay? So, pupunta na tayo sa chart para at least alam nyo kung ano yung pinanggalingan ng analysis. So, hold on. MEXC. Okay. Ito yung monthly na nakita nyo kanina and this is the updated one. Makikita nyo dito yung range ng price is inside lang ng candle na to. Which is yung nangyayari ngayon is internal lang. Nag-update kasi ako sa Telegram na there is something big incoming sa financial market and you need to prepare. Okay? Kung meron kayong video na kailangan panoorin na importante, isa ito. Okay? Hindi yung A+ setup ko, hindi yung 17RR, hindi yung technical analysis or yung proper mapping. Ito yung pinaka-importante. Kasi this will set the tone sa susunod na kabanata ng trading for second quarter or third quarter. So right now, internal pa lang si BTC. And this is my insight and analysis. Pag pumunta ka dito sa weekly niya or sa daily, makikita nyo na meron siyang internal dito. Bakit importante ito sa market? Punta tayo sa recent chart ko kay BTC. Ito. So medyo makalat lang siya. Kasi dyan ako nagna-notes. Pero i-explain ko lang yung importance dito sa chart na to. Nakikita niyo dito from all-time high, 126, bumaba si price, a clean drop, then nag-sideways siya dito. Actually, itong sideways na to, nagsiset to ng tone kung bullish or bearish yung price. Okay? Actually, itong price action na to, supposed to be bullish to. Okay? Bullish ang tingin ko dyan. Nakalong ako dito sa area na to. And twice akong natalo dito sa area na to kasi bullish reaction siya. Pero sinundan tayo ng isang malaking drop and nagkamali ako dito ng analysis. Alam ng community yon. So, bakit ko sinasabing there is something big incoming sa market? Dahil etong price na to at etong price na piniprint ngayon ni BTC is near na sa liquidity squeeze. Pag sinabing liquidity squeeze, masyado nang nako-compress yung price, anytime it will explode. And pag sinabing it will explode, it doesn't matter kung pababa or pataas, the point is it will explode and it will add more liquidity sa market.
And syempre, domino effect yun, kasama yung mga altcoins. So, kung nakikita nyo tong um, drop, ay sorry, lipat ko ng ibang chart kasi makalat. Alisin ko lang to. So, kung nakikita nyo dito yung clean drop, tapos sideways, ito na yung dulo na yan. Drop, sideways, ayan na. Near na si BTC sa dulo na yan. And anytime soon, pwede siyang mag-breakout or breakdown. Okay? So, dyan muna tayo. Next, punta tayo kay na-discuss ko na yung BTC analysis recap and ito yung recent analysis natin sa BTC. Ngayon, ibabalik ko naman kayo sa monthly outlook natin or dominance. Punta tayo sa Discord. Ay, sa Discord tuloy. Sa Telegram. So, ito yung post ko sa Telegram. October 14 pa to. And ito yung chart namin sa BTC dominance. Again, guys, this is important kung gusto nyo makakapture ng altcoins or alt season, bull run, kailangan mo masundan tong factor na to. And if there is a reason bakit nagpa-pump yung majority ng coin recently, this past few weeks, it's because may nagmo-move and may activity sa market, which is may performance. Dito sa BTC dominance, currently, nandito lang siya. October 14 pa to. Bullish yung price ng market. Pag ito bumababa, si dominance, ang nangyayari sa altcoins or in general, bullish dapat yung price action sa market. So makikita nyo dyan, ito yung magiging basis nyo sa trade, higher time frame bias to lower time frame refinement. So if you want to see a bullish move this month of October at sa mga susunod, we want the price to go lower, below equilibrium, and lower than previous lows. Meaning to say, kung gusto mong magkaroon ng bullish reaction sa majority ng crypto market, dapat etong price na to stay below equilibrium. Nandito lang siya. Okay? So, titignan natin siya ngayon sa recent price ng BTC dominance. Hold on. Dominance. Okay. So, right now, ito yung movement niya. Nakakita tayo ng malakas na bearish dito. Bandang January or February na nagbabagsakan yung coins. That's because nagtaas tong dominance. Pag tumataas kasi yan, nagkakaroon tayo ng bearish market. Ngayon, na-maintain ni dominance na bumaba dito sa bullish. And majority ng coins ngayon, nakikita nyo na nagpa-pump. Grabe yung pump nila. And ang nilagay ko lang dito is parallel channel. Just guide lang na kung ire-respecto ni market yung parallel channel na to or yung trend line na to, supposed to be mare-reject siya dito, dyan, at bababa siya, pababa. Okay? And pag yan bumaba, continuous yung bullish ng market ngayon. So again, i-recap ko ulit yung kaninang diniscuss ko. BTC analysis recap, tsaka yung analysis natin sa recent price ngayon. Anytime it can explode. Kaya I want you to prepare. Then, pinakita ko sa inyo yung monthly outlook tsaka yung BTC one-day real chart na maganda yung reaction ng price. Then, dominance. Ito yung dominance. Okay? So, na-explain ko na to ng clear. Punta naman tayo sa news. Ngayon, merong importance na news na nangyayari ngayon sa globally. Bibigyan ko lang kayo ng tatlo pero affected kasi yung crypto dito dahil makikita mo volatile at medyo uncertain yung news worldwide. Isa na doon is yung like tayo dito, Middle East war, okay? Yung oil crisis. Nakita nyo yung global instability. Pag meron kasing ganun, nagkikreate siya ng uncertainty sa market or volatility, hindi alam tuloy ng participant sa market kung ano yung magiging bias ng overall crypto market. Mas gusto kasi nila yung clear yung bias kaysa sa uncertain. Dahil pag uncertain ka, hindi mo alam kung ano yung susundin mo sa market. Unlike pag sinabing bearish yung market, inflation tumaas, babagsak yung price, nakaka-decide yung mga trader. Unlike pag uncertain yung news, volatile talaga yung market. Up and down, pump and dump. So, ang long-term investors,
nagre-reside sila sa safe haven, okay, which is sa USDT or minsan sa BTC. So, syempre, yung war na yon, expensive oil, global fear, affected tayo globally, tapos volatile in crypto. Kita nyo naman sa market, makikita nyo naman kung gaano ka-volatile tong BTC, which is within the range naman. Ano pa? Inflation spike. Pag nakita yung inflation spike, which is nangyayari din sa market, grabe yung price, yung pag-angat niya. Example na dun yung crude oil, okay? Grabe yung pag-angat niya. Siyempre, pag umangat yon, domino effect, cost of living, inflation, projects, and so on. High inflation, siyempre, magkakaroon ng strict regulation sa mga banks. Then, nag-in and out yung mga investors sa crypto market. Okay? Kasi less money flows into crypto. Pero yung narrative ng BTC, syempre, strong pa din. Again, pag inflation tumataas, nagmamahal yung cost of living, yung crypto, nag-a-add ng more liquidity, tapos nagpa-pump and dump talaga siya. Malakas yung movement niya sa price. Makikita nyo yun dito kasi syempre, late Feb ata yun or March, kung kailan nag-start yung war sa UAE. Okay? Kaya makikita nyo yung volatility ng crypto. Next is yung central banks or Federal Reserve staying hawkish. So, na-discuss ko na yun sa Telegram. Wait lang check ko. Usually, since wala masyadong certain sa news na ibinibigay yung Federal Reserve, nagkakaroon tayo ng idea based sa tone. Okay? Global tong ginagamit. Based sa tone ng news kung paano i-deliver. Pag staying hawkish, eto, yung news nila, ang nangyayari doon, nagde-delay ng rate cuts or nagtatighten ng interest. Okay? And money becomes expensive. Yung borrowing, nagdi-decrease. Yung risk asset nila, nanghihina. Kaya minsan, tawag dito is black swan kasi pwedeng mag-cancel ng bull run. Parang ganon. High rates equals bearish pressure. Lagi siyang related sa crypto, especially sa BTC kasi mother coin. Okay? Affected lahat sila. So, no rate cuts, no easy money, slower crypto growth. Kaya ang tagal na natin na nasa baba yung price. Minsan, bagsak na yung coin, bumabagsak palalo. Okay? So, hawkish versus dovish comparison. This is about the tone sa news kung paano dinideliver. Basahin nyo na lang to sa Telegram. Next, crypto bubbles. May napapansin ba kayo dito sa crypto bubbles? Usually dito ako nag-i-snipe ng trade. Pupunta tayo sa yearly. Kung mapapansin mo to sa yearly, makikita mo dito na iilan lang yung nag-green. And iilan lang talaga yung naka-receive ng spike on a yearly basis. Andyan si Coca, si Reddy, si Tibir, Hype, Tag, Aura, Siren. Nakikita nyo na nagpa-pump sila on a yearly. Ngayon punta tayo sa mas recent, which is yung monthly. And makikita mo dito si Arya, si Rave, 4,000%, si Play, Dexy, Swarms, Dusk. Okay? Ano yung importance nito? Dito mo mapapakita na merong activity ngayon na nangyayari, recent, and live sa market. Maraming liquidity, maraming pumapasok. That's why ang sinasabi ko sa community, yung opportunity sa market hindi nauubos. Dahil nakikita nyo dito na merong activity nangyayari. So, punta naman tayo sa weekly. Grabe, Rave, 5,000%. Imagine, huling nakita ko na merong 5,000% dito, I think last year pa or last year, na tumataas ng ganito katataas yung coin. Never. Biruin mo, pag nag-pump sila, ang common lang doon is 20% to 50%. Mataas na yung 50%. Pero right now, look, Giggle 74%, Meso 162, OVP 47, Dust 38, Swarms 55, ENJ 161, especially Rave 5,000%. Nakikita niyo yung volatility ng market. How about daily? Okay? Ina-explain ko lang sa inyo Makikita nyo na color green pa rin to. And weekly and daily, nakikita nyo na nagpa-pump yung coin dahil color green tong mga nandito. How about on a hourly basis? Yan, medyo nagde-decline sila on a hourly basis.
So, ano yung importance nito and ano yung something big that is coming sa financial market? Punta tayo dito sa isa ko pang chart. Okay, ito. So, ito yung mga top performing coin recently. Okay? Who would have thought na itong mga coin na 'to lilipad, lagpas pa sa all-time high nila? Mag-start na tayo kay Siren. Imagine this is Siren on a weekly chart. Ito lang yung performance ng Siren. And we believe na itong price na 'to is all-time high niya na 'yan. Sobrang tataas na nitong price na 'to. And ito lang yung discounted price niya. Okay? Started si Siren ng March 17 lang. Okay? 2025. Ngayon makikita mo, who would have thought na itong si Siren halos i-times 5, i-times 10 niya yung pump niya from the bottom. And makikita mo yung performance. Usually, yung mga gantong early signs ng price, hindi to basta-basta nangyayari. Biruin mo, bago mangyari yan, ilang gano'n na katagal bago nag-first pump to si Siren. Okay, ganito. Start natin dito hanggang dito lang. 322 days bago tayo nakakita ng ganitong movement. Gano'n siya katagal. And what it tells us is meron ng activity or whales or big participants, market maker na nagpoposisyon ng bet nila sa market, which is nagpe-prepare na sila ahead of time. Para if ever something happen, nakaposisyon na sila dito. And dahil squeeze yung liquidity nito, masyadong konti yung demand, nag-i-spike yung price. Okay? Isa pa lang to si Siren. And sunod-sunod nangyayari to. So there is a pattern. Next, alis ka si Siren. Si STO. Wait lang, dito si Meso. Okay? Ito si Meso. Galing lang siya sa April 1. Bagong-bagong coin lang. And ito na yung lowest price niya. And makikita mo dito, how come na nagpa-pump sila ng ganyan? And more than pa. Okay? So, kung susukatin mo from here to here, it takes 11 days bago siya nagkaroon ng ganitong activity. 3 days lang yung nangyari, nagkaroon siya ng pump. Halos kuhain niya lahat ng liquidity. Okay? So, next, which is yung nasabayan ko, si IOT USDT. So, ito yung recent price lang ng IOT USDT on a 4-hour basis. Ito lang yung movement niya. Huwag niyo napansinin yung trade ko. Ito lang yung movement niya. Grabe yung pump niya. 1 plus 2. Okay? Again, this is activity. This is a clean proof na yung market, merong participants, merong nagpo-posisyon, merong bumibili ng massive volume. Hindi natin alam kung sino, pero alam natin there is an activity. Merong participants, merong naglalaro, and there are footprints na pwede nating sundan. So imagine sa daily, mula dito, sobrang decline ng price, tapos tataasan lang niya ng in a few days. Doon ka masa-surprise eh. So, alisin natin si Mezzo. Punta tayo kay Arya. Look, si Arya. Again, isusukat natin from the time na na-create siya ng September 2025 up until March 9, okay? 187 days. Biglang, boom. Gaano kataas yung tinaas niya? From here to here, halos 1,188% yung dodoblehin yung capital mo. Diba? Sounds unrealistic, pero this is a real chart. Pwedeng manipulation siya, pero pag tinrade mo talaga to sa futures, mako-close mo talaga siya, meaning matitake home mo yung profit. Pwedeng tawagin mo siya, uy, manipulation, bumaba, tas tumaas. Sobrang bilis ng pump and dump. Yes, manipulation siya or liquidity para sa iba, pero if you will trade this real time, makukuha mo talaga yung profit nito kung nakapasok ka dyan sa bottom. So, another example,
Binibigay ko lang sa inyo yung iba, si Swarm. Okay? So, makikita niyo yung decline niya dito, then yung pump niya. So, it's all about timing. And ang sinasabi lang sa atin ng market, there is an activity. So, wet, okay? Same thing lang din. Nagpa-pump si price. And ito yung mga pump and dump. Yan. Sobrang decline. Tapos, sino mag-aakala na magpa-pump yan ng ganyan? Okay? So, sino pa yung isa? Si Bless, yung recent lang. Ito yung mga pump and dump. So, kanina ako na-discuss ko sa inyo yung fundamentals or yung reason ng dominance. Makikita nyo dito yung pump and dump ng galaw ng price. Ayan o. Pump tas dump. Yung pump and dump na yan, hindi yan basta manipulation. Hindi yan basta volume na nakikita nyo sa chart. Merong placement dyan yung market maker na nakaposition na sila beforehand. So, magugulat kayo, may mga place na sila dyan ng malalaking orders. Kaya, if ever mag-pump to in the near future, meron na silang position. Binalance lang nila, kaya siya nag-pump and dump. So, ano yung pinakasikat na alam nyo na sobrang taas yung pinump? Sige nga, i-message nyo dyan sa TikTok. By the way, YouTube recording kasi to. Pero dahil naka-live ako sa TikTok, sige, mag-engage na lang kayo. Ano yung recent price or coin na sobrang taas ng pump? Sige, alam nyo yon. Ano yung coin na yon? Rave. Biruin nyo, alam na alam nyo. Grabe yung Rave. Ito yung grabe. Ito yung pinaka. Actually, pwede kang... Papakita ko sa inyo yung realistic na pwede mong PNL dito sa futures and sa spot. So, imagine, ito yung price niya, December 2025. And pag susukatin mo siya from December 2025 hanggang dito lang sa bottom na to, 114 days siyang lagapak. And ang itatanim niyan sa isang trader, syempre fear. Fear yung mangingibabaw sa'yo dyan dahil yung market hindi nagre-recover. So, kunyari dito, nag-buy ka, uy, umangat, tas bagsak na naman. Sino mag-i-invest sa ganitong price action? Wala siyang activity. Ang pangit ng performance. Bili ka ng bili, tas pabagsak ng pabagsak yung price. And dito attracted yung mga whales. Kaya nga may tinatawag na buy the dip. Okay? Do not catch the falling knife, pero buy the dip. Ito na yung pinaka-dip. Yan na pala yung pinaka-dip na akala natin wala nang ibababa. Pero yan na pala yun. At from 0.0 from 0.20555 inabot niya yung 14. Imagine, ganun kataas. So, bigyan niyo ako ng example ng spot balance sa Rave. Bigyan niyo ako ng spot. Any amount. Any amount. Sabihin natin, bumili ka. Okay, so sabihin natin nag-$20 ka. Oy, thank you sa follow. Bumili ka lang dito ng $20. Okay? Ng Rave. I-measure mo lang yung bottom hanggang peak. Okay? 4,600%. Ito 4,600%. So, i-calculate nyo yan sa $20 nyo times 4,600 na lang percent. Okay? Ito inabot ng $20 mo. By the way, this is $920. Anong current conversion ngayon ng USDT to peso? Times natin. Thanks sa nagtatap-tap pa. By the way, this will be uploaded sa YouTube. Current conversion ng USDT to sabi natin 60. Ito inabot ng $20 mo. Spot lang to spot. Okay, malinaw? So, surprising, 'di ba? Kaya something big is coming kasi nakikita niyo na yung performance sa chart. Ngayon, this is spot. May magic pa sa futures. Okay. So, sa futures, 4627 times natin sa leverage.
Ano yung leverage ng Rave sa exchange nyo? Depende ko ano exchange nyo. Yes, uploaded to. Tas watch mo to kasi importante talaga to. 50x. O times natin sa 50x. 4627 times natin sa 50x leverage equals 231 231,000%. Which means nung nagpump, ginawang 20x. Okay, ginawang 20x yung sa spot. Ito naman for futures. Sabi natin, margin naman yung basis dito, hindi capital. Magkanong margin nyo, for example, sa isang trade? Margin lang. Ang tanong, kung alam nyo yung margin. Yung willing kang i-lose sa isang trade. O, sabi natin $10. So, si $10, ita-times mo dito sa 231%. So, sarado ko na 231 na. So, $10 times 231,000%. 23,000 USDT yon. Times natin sa 60, 1.3. So, nakakagulat kasi nga, unrealistic siya. Tapos, who knows, naaabot naman si Rave ng $14. Pero pinapakita ko sa inyo yung real calculation. Siyempre, I'm good with numbers dahil mataas yung risk reward ko. Pero makikita nyo dito na yes, yung $5 mo o yung $10 mo, it could go a long way. So sabi natin, $2 lang. Realistic. Times 300, ano ba? Kalimutan ko, ilan nga yun? 231K. Ulit. $2 times 231,000%. So, 4,620 times 60. Okay, ito inabot ng 2 pesos to Ito inabot ng $2 mo. Ngayon, mukha siyang too good to be true unless pasukin ka ng psychology mo. Alam niyo kung anong challenge dito when it comes to psychology? Baka yung $2 mo, umabot pa lang ng $10, kinlose mo na. Okay? Pag nakafocus ka sa USDT, baka nasa $10 pa lang yon or $50, nag-close ka na. Paano mo maaabot yung 14? Ako kasi $2 lang nag-close na ako dito. Like, dito nag-close na ako. Hindi ko ba makita? Dito sa $2, yan lang target TP ko. So, imagine, umabot pa siya ng ilang multiplier. Diba? Possible makita mo yan ng sobrang baba. Like, below 2. Pwede kang sumabay pero nag-out ka rin sa 2.1, 3. So, yan yung sinasabi na maraming opportunity sa market gaya ng pinakita ko sa inyo sa crypto bubbles. And ilan yung mga price ngayon na nag-i-spike. Kaya there is something big incoming talaga sa crypto market kasi makikita nyo yung mga move na ganito. It never happened before. Okay? Anong performance meron ngayon or anong something meron ngayon sa market na ganito yung performance niya tapos bigla siyang ipapump ng ganito lang kalaki? Hindi lang to basta-basta liquidity. There is something happening sa financial market and I want you to prepare ahead bago pa may mangyari. Okay? So, bibigyan ko kayo ng assignment sa susunod. Pero wait lang, i-end ko na tong YouTube videos ko pero magtutuloy tayo sa TikTok. By the way, yung YouTube ko, Crypto Champ Trader, thanks for watching and this video will be uploaded. Okay, so end ko lang yung screen record ko.